man, pero mahirap akong hanapin. Ang Diyos po ay hindi politiko. Ang Diyos po ay Diyos. And one thing He cannot do is lie. Amen po ba? At pag tayo nag-commit sa Kanya, at pag tayo ay tumayo sa Kanyang salita, magbanggaan man ang mga planeta sa Milky Way. Magbanggaan man ang mga planeta sa Milky Way Galaxy, hindi po tayo matitinag sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at nagbabago ng buhay. Amen? Hallelujah! And what's happening during this time, sa panahon ni Habakkuk, ay may parallelism sa nangyayari sa ating bayan. Just recently, nilabas yung GDP growth natin, one of the lowest. Ang layo doon sa target. Ang ekonomiya, makita mo, ang laki ng problema. May mga nagagawa pero hindi na-i-implement. May mga ini-implement, mali naman ang implementasyon. Ang Pilipinas ay, sabi nga nung ilang mga kausap natin, parang pag tinitingnan yung iba't ibang bansa at kinukumpara, pag tayo ay napunta sa ibang bansa, ang daming international delegates natin, ang unang mararamdaman ng isang Pilipino ay inggit. Nasa airport pa lang, anong kaya kami magkakaganito? Doon pa lang sa banyo, bakit ang linis ng banyo nito? Bakit ang mga tao dito napakagalang, hindi nagtitrip? Parang sa gobyerno, gusto pagtitrip. Ito yung parallelism na nangyayari in the book of Habakkuk. Amid the injustices happening in our country, masarap po itanong sa ating sarili, nasaan po tayo? Are we positioned to find joy and faith in God despite what is happening? Isang araw po, nagsalita ako sa Senado, doon po sa plenary. Sabi ko, bakit nga pa ganun? Pag ginawa mo yung tama, ikaw ang magkakaroon ng problema. Eh pwede namang hindi mo gawin yung tama. Pwede naman na pumigil ka na lang. Pwede naman na takpan mo na lang yung tenga mo. Pwede na lang na go with the flow. Pero, pag ikaw ay lumaban, pag ikaw ay nag-point out ng mali, ikaw pa yung paparatangan. Ikaw pa yung ikaw-complain. Araw-araw nga po, araw-araw na lang, may nagte-text sa akin, aarestuhin ka na. About what? Ang tanong ko. Sa media mismo, even mainstream media, nagsasabing may kaso, wala naman akong kaso. Even mainstream media, nagsasabi, ang kaso, non-bailable. Pero yung mismong complaint, puro bailable lahat. And yet, wala kang magawa. Kahit anong sabihin mo, ang tao, ang publiko, ang social media, kontrolado ng mga makakapangyarihang tao. Mga maraming salapi para baguhin ang naratibo ng isang storya. Ngunit ito po ay hindi dapat magpa-apekto sa atin. And I'm just sharing this, my personal testimony, dahil kayo yung pamilya ko mga JIL people. Aamin po ako, nahihirapan na rin po ako. Nalulungkot ka din ba, Senator Joel? Napapagod ka rin ba? Opo, ang sagot ko. Ngunit, tayong mga JIL people, hindi po tinawag ng Diyos para magmukmuk. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para hindi magsalita kapag madilim ang kapaligiran. Tayo pong mga JIL, kaya po dito sa vision casting, God wants to remind us who we are. And everything that is happening right now in our country is definitely way bigger than me, bigger than you. We are talking about the cause of God's kingdom in our country. Kaya nga po yung mga international delegates natin, narito din po sila. Bakit gusto nilang mag-ambag? At ngayon pong araw na ito ay vision casting ng JIL Church. At sabi nga po, malaki yung diferensya ng vision and dream. Ano nga ba yung diferensya? A vision occurs when a person is awake. Gising.
A dream occurs when a person is asleep. Huwag niyong tingnan yung katabi niyo, nagpe-pray lang yan. Sabihin niyo sa katabi mo, kaya huwag kang matulog. Sabihin niyo sa kaliwa niyo, alam ko yan. Ano ba yung vision? Ang difference, pagka tulog ka, panaginip. Pero kapag gising ka, ang sabi po ng definition ng vision, vision is the ability to see things that don't exist yet. Hindi pa nag-e-exist pero nakikita mo na. Ang vision bridges the gap between where we are and our fullest potential. Yun po yung vision. Nandito ka, gusto mong pumunta dun with your fullest potential. Yung current situation mo ngayon, ano yung nakikita mo na kayang gawin ng Diyos? Minsan, may mga Kristiyano na nanaginip at may mga pangitain, vision niya ay makaraos lang sa isang buong araw. Makapagpatapos lang ng anak. Makapagpatayo lang ng isang silid, ng bahay, disenteng bahay. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang Diyos natin ay napakalaki at napakamakapangyarihan. Pag ikaw ay mangangarap na pang cotton candy lang yung gusto mo at lollipop, parang ini-small mo ang Diyos mo. Ang Diyos natin ay napakalaki. Kaya nga, glorious church ang JIL Church. Are you still with me? Amen. Sabi po ng Biblia sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Napakalaga ng vision. Doon po sa Matthew chapter 5:25, makikita po natin yung parable of the bags of gold. Naalala niyo po yun? May tatlo pong example doon. Binigyan ng 5 ginto, bags of gold. Yung isa, 2 bag. Yung isa, 1 bag. Yung 5 bag, ginamit niya po ito. Inayos niya. Na doble po. Yung 2 bag, na doble din. Pero yung isa, alam niyo po anong ginawa? Nagukay. Nilagay yung gold. Hindi nga diniligan eh. Kala mo namang mag-i-increase yung gold niya pag diniligan at nilagyan ng pataba. At nung accounting na, yung 5 bags of gold naging 10. Yung 2 naging 4. Siya, same. At sabi pa niya doon sa kanyang amo, hindi nga ikaw ang nagtatanim, gusto mo ikaw ang umani. Sabi din po ng amo niya, alam mo na pala yun bakit hindi mo ginawa? Ano po yung lesson dito? Ang lesson po dito is that one, people perish for lack of vision. And a lot of people are just living for the sake of existence. Nakita yung kamay, baka, ay, tao ako. Mamamatay na lang siya, statistics lang siya. Pampadami. Kristiyano ako, oy, ang galing mong Kristiyano, hindi halata Ay, ang galing mong Kristiyano. Wala kang ginawa kung hindi mag-social media. Manood ng kung ano-ano. Tanungin mo kung ano nang nagawa para sa Diyos. Tanungin mo kung meron ng kaluluwa ang nadala sa Diyos. Tanungin mo kung may napanalangin na may sakit at napakinabangan na ng Diyos. Doon po nakikita kung may silbi ka bilang isang follower of Christ. As we bring our vision to life, more people see our work and join our crusade. Are you still with me? Amen. Ang Diyos po, sabi ng Biblia, hindi ba? Kinakategorize niya, sineseparate niya yung goats and sheep. Ang tanong, nasaan ka? Nandun ka ba sa tupa o nandun ka sa goats? We are called and chosen by the Lord because meron po tayong purpose. Sabihin mo sa nasa kanan mo, may purpose ka. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, tama ka dyan.
to talk about breakthroughs in storm. May mga pagkakataon sa buhay po natin na minsan ayaw na natin mag-continue or mas motivated tayo pag walang problema. Pag marami tayong ganito, mas madali umawi, mas madali tumaas ng kamay. Pero pag mag-isa ka na lang at puro kalaban mo yung nakapaligid, nahihirapan ka magtaas ng kamay. Nahihirapan kang mag-express ng pagmamahal mo sa Diyos. Yung offering of worship, parang hirap kang mag-flow. Kaya po, napakahalaga na namnamin natin yung vision na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Naalala ko po nung nananalangin ako na ako po ba ay tatakbo pa o hindi nung 2016 elections. Aba, nung makita ko yung survey, pang-apat na pahina ako. Sa unang pahina lang yung nananalo eh. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Aba, pinagtatawanan po ako ng mga kasama ko sa gabinete ni Pangulong Noynoy. Hindi ko na iisa-isayin yung pangalan nila, baka satayin niyo eh. Wala pong naniniwalang mananalo si Joel Villanueva. Pang-apat na pahina eh. Kahit apat na set na 12 senators, talo pa rin. Pero hindi yun ang nilagay ng Diyos sa puso ko eh. Hindi yun ang nilagay ng Diyos sa puso ninyong lahat. Kaya nung nanalo po tayo ng 18,459,222 votes, wala pong glory na pwedeng ibigay kahit kanino kung hindi sa Diyos. Are you still with me? Ginagawa po ng Diyos mga bagay na ito para masiguro po niya na walang iba na makikishare ng glory. Walang iba na makikisawsaw, makikiepal sa glory ng Diyos. Are you still with me? Ang JIL, ang storya ng JIL Church, nagsimula sa 15 estudyante. Ngayon, halos lahat ng bansa sa buong mundo may JIL. Walang glory na kung pwedeng ibigay kahit kanino kung hindi alam natin, ito ay gawa ng ating makapangyarihang Diyos. Can we say amen? But it didn't come without a price to pay. Oh, I remember those days in Arroyo High School. Ito si Brother Eddie. Ako'y batang musmus. Nakikita ko may mga polis, pinapaalis yung JIL sa Arroyo High School. Public school naman to eh. Bakit? Kailangan targetin yung JIL. Nagwo-worship service doon sa General Luna Street. Umuulan minsan, napakalakas at church without a roof. Pero kaya pala pinaulan ng malakas ng Diyos para pag nanalangin si Brother Eddie, titigil at ipakikita, totoo at buhay ang Diyos. Again, wherever you are, sa mga nasa Zoom po natin, wherever you are, God can use you. Wherever you are, embrace the vision that God has given you. Tingnan po natin yung buhay ni Joseph. Si Joseph po, doon po sa book of Genesis, chapter 37, si Joseph po ay binigyan ng kanyang tatay ng robe na naginip 2 beses. Lumuhod sa kanya yung bituin, buwan at araw. May isang panaginip siya na yung kung yung nasa bukid, di ba? Ay, mga palay ay yumukurin doon sa kanya. Tuwan-tuwa si Joseph, di ba? Ganda ng dream niya. Yun ang vision na binigay ng Diyos sa kanya. Tuwan-tuwa siya, paborito nga siya ng tatay niya. Siya lang ang ginawa ng robe. Pero ano po nangyari after? Gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Gusto siyang patayin. At nung minsan siya ay nakita ng kanyang mga kapatid, dahil pinapunta po siya ng tatay niya, sabi ng mga kapatid niya, patayin na lang natin ito. Buti si Ruben, nakiusap, huwag nang patayin, iwan na lang dun sa balon.
At nung iniwan po siya dun sa balon, nakita yung mga Ishmaelites, binenta po si Joseph. Binenta po siya. Ulitin ko po. Please, look at me for a while. O kahit po dyan sa screen. Pagkatapos ng vision, enjoy na enjoy siya. Ano yung nangyari? Gusto siyang patayin ng kapatid niya. Binenta po siya sa foreign land. But can you look at the life of Joseph? Nakita niyo po bang nagreklamo siya noon? Nakita niyo po ba na ayoko na? Tigilan ko na yung vision na binigay sa akin ng Diyos? No! He flourished in that foreign land. He flourished to the point that Potiphar actually saw him exceptionally well. Kung ikaw ay nasa klase, kung ikaw ay nasa universidad, kung puro bagsak ka, hindi ka paniniwalaan na mag-share ng gospel. Kung ikaw ay nasa negosyo, kung puro bankrupt at palpak ang negosyo mo, hindi ka paniniwalaan ng business community. Pinakita ni Joseph na siya ilingkod ng Diyos. He did exceptionally well, and so that Potiphar saw him and made him his right hand. Are you still with me? Yes. Breakthroughs in store. Yan po ang pinanindigan ni Joseph. Tayo po sa simbahan, may kasabihan po, where the church goes, the nation goes. At ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 13, ang sabi doon, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. Listen carefully, please. You are called by the Lord. You and I were called by the Lord to be the salt and light of the earth. Are you still with me? Yes. May pagkakatawag po sa atin. Tinawag at pinili po tayo ng Diyos upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. At kapag ang church goes wayward, if the church goes wayward and lost its saltiness, and loses its light, the nation gets lost. Wala akong matagumpay na bansa sa mundong ito na hindi nagsakripisyo ang mga tunay na anak ng Diyos. Kahapon po, hindi alam ni Pastora Nancy, binasa ko yung isa sa kanyang message sa akin. Isang araw siguro mga 500 messages po ako pagka dun sa messenger. Kaya wag niyo ako i-message doon pag gusto niyo makuha ko yung message doon. But nakita ko po kasi si Pastora Nancy may message. So, pinasa ko po. Sabi po niya, Senator Joel, ang kasamaan ay nagiging matapang kapag walang liwanag. Ang kasamaan ay nagiging matapang kung walang liwanag. Ang kasamaan ay namamayagpag sa isang mundo, sa isang komunidad, kung wala ang liwanag. Mga magulang at kapatid, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para maging liwanag ng sanlibutan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung time ni Elijah dun sa 2 Kings, tinatanong. 2 Kings chapter 2 verse 14, tinatanong ng mga tao, nasaan ang Diyos ni Elijah? Nasaan ba siya? Kasi kapigatan, kahirapan yung nararanasan nila. Nasaan? Where now is the Lord, the God of Elijah? Yun ang katanungan ng marami. Pero nakalimutan kong tanong, where are the Elijahs? Where are the Elijahs of this generation? Sa Pilipinas, nasaan ang mga Elijah ng henerasyong ito?
Sinasabi nga po, parang sa nangyayari ngayon at sa mga patuloy na nangyayari, hindi mo na alam saan pupunta yung bansa. At tinatanong din ng ilan, nasaan nga ba ang Diyos natin? Pero minsan, mas madalas, nakakalimutan tanong ng mga Kristiyano, nasaan ba ang mga Elijah dito sa bansang Pilipinas? May nakikibaka pa ba para sa katotohanan, katarungan at katwiran? Kahapon po nandun ako sa JIL Operation Directors, Temor. And we had a heart-to-heart talk ng mga directors po natin. And I shared with them my heart, the things that had happened the past 3 weeks, the past 3 months, na mabigat na mabigat. Threats din, threats doon. Saan ka ba dadali ng Diyos? Saan ba pupunta ito? Minsan, gusto natin, tayo yung may hawak, may control eh. Di ba? Yung remote control. Or minsan, dun sa driver's seat, gusto mo ikaw may hawak ng manibela eh. Pero lagi mo sinasabi, Lord, dalhin mo ako, nasaan mo ako nais dalhin. Ikaw humawak ng manibela ng buhay ko. Pero nakikialam ka. Kaliwa mo, kaliwa mo. Kaliwa mo. Huwag may papangin, may bagay. Kaliwa mo, kaliwa mo. Bilisan mo, bilisan mo. Umama ka pa sa gas. Uminto ka. Sabi nila, nangingilam ka. Ikaw na kaya. Hinayaan po natin ng Diyos na magmaneho ng buhay natin. Kahit bumagsak ka dun sa bangin, nandun pa rin, siya pa rin ang nagmamaneho. Dadalhin kanya kung saan niya nais dalhin ang iyong buhay. At sinisiguro ko tagumpay, kaligtasan, kapayapaan ang binibigay ng Diyos. Amen po ba? Ako po natuwa ako kasi I remember yung sinabi ni Pastor Jerry ng JIL Australia. And, sa amin na lang yun kung ano yung sinabi ko niya. It touched my heart. It touched my heart because I felt once again who I am. Ngayong araw na ito, yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ordinaryo ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo. Special, extra special. Come on, give the Lord the best love, offering of praise. Huwag mo kayong matakot. Pakinggan natin sa Champion, hindi tayo takot. Ano bang pagsubok? Alam natin, lalagpasan natin, magtatagumpay tayo. Amen po ba? Come on, give the Lord the best love of praise. You are precious in God's sight. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ng ministry na iyong nire-represent. Marami mang problema, bundok ng problema. Oo, hindi mo nagbabago yung taas na akitin mo, yung hirap na akitin mo. Pero this time around, the Lord is with you. And no one, nothing, no circumstances here on earth can be against you. Amen? Palingan po natin si Joseph. Ginawa siyang kanang kamay ni Potiphar. Pagkatapos, anong nangyari doon sa Genesis 39? Alam niyo naman talaga, ang anak ng Diyos talagang laging gwapo at maganda. Ito na ang away na itago natin sa pangalang Mrs. Potiphar. Tinutokso si Joseph. Sabi niya, lie with me. Anong naging response ni Joseph? Anong naging response ni Joseph? Nagbago ba si Joseph? Nawala ba yung integridad niya? Nagbago ba siya ng pananaw sa vision na kanyang niyakap mula sa Panginoon? Hindi po. Sabi po nung verse 9 ng Genesis 39, sabi po niya, how? Kasi gustong sumiping ng asawa ni Potiphar sa kanya. Sabi po niya, how? How can I do this great wicked sin against my God? How? Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya.
Di talaga kaya. Joseph remained faithful to his calling. Pangit ba yung asawa ni Potiphar? Come on. Madali ba yung ginawa ni Joseph? Pagkatapos siya ibenta ng mga kapatid niya, ginawa siyang alipin. And yet he stood firm. He showed everyone, the whole world, especially his God, that God can trust him. Oh, he just wanted to make sure that God would be so proud of him. What happened to Joseph? He was placed in the dungeon. Dahil sa kasinungalingan. Relate po ako. Four years ago, may naging isang senador na nag-expose ng flood control. May isang senador na tumayo doon sa zona ng Pangulo nung sinabing iimbestigahan yung flood control at sumisigaw siya, unahin natin ang Bulacan! Unahin natin dahil ilang taon na po ako nagre-reklamo dyan! Tapos ikaw ngayon, sangkot. Ikaw ngayon kailangan kasuhan kasi mapapahiya pag hindi kinasuhan. Kailangan ikaw ikulong. Gagawa ka ng krimen, kung kasama ka dun sa krimen, dadalhin mo silang lahat dun sa crime scene. Dito tayo. Dito ako nakakatay eh. Dito tayo lahat. Tayo dito lahat. Buong mundo, tingnan nyo. Dun mo dadalhin. Kung sangkot ka dun. Wala nga akong nakabasa eh. Pina-challenge ko yung mga senador. Walang nakabasa ng complaint against me. 1,600 pages eh. Wala akong nagbasa. Pero gusto pumirma ng committee report. Kamusta naman yun? Sabi, fake news, walang committee report. Eh may nag-retract ng signature. Ay, hindi pala fake news. Partial lang. Partial. Kailan ka nakakita ng partial, nagpapapirma? Yung buhay ko sa Senado, mula nung pinanganak ko. Sa kasaysayan ng Senado, wala pong gano'n. Pero okay lang. Okay lang kung parte ng dapat nating pagdaanan niya para maluwalhati ang Diyos. Who cares? We're not here to please men. That's what happened to Joseph. Nabilanggo po siya. Nabilanggo po siya pagkatapos niyang mabilanggo. Sa pagtayo, at sa pagyakap ng pagkakatawag ng Diyos, dun ho sa bilangguan ng nag-complain ba si Joseph? Nagalit ba siya sa Diyos? Nagtampo ba siya sa Diyos? May karapatan po ba siya magtampo? Lalo siguro nung unang gabi niya, doon sa pinitan, may karapatan po siguro siya. Pero hindi. Hindi siya nagtampo. Hindi niya iniwan ang pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Pagkos nagpakatino siya. And inside the prison, he excelled again. And he was given by the warden as the chief prisoner. Genesis 39 verse 2, makikita niyo po ito. In-appoint siya na chief prisoner. Nag-flourish si Joseph. He took it as a breakthrough in the midst of a big storm. Nag-flourish na naman siya. Ano po yung nangyari? Isang araw na naginip yung isang butler. Uulitin ko po. Na naginip yung butler at pwede na naman si Joseph sabihin niya, pakialam ko sa'yo. I know I can explain and interpret dreams, but who cares? I'm tired. I'm sick and tired. Pwede eh. And yet, because Joseph is committed to God, in-explain niya yung panaginip ng butler. Ano po yung panaginip ng butler? In 2 days, lalabas siya, lalaya siya. Ang sabi ni Joseph, pwede ba wag mo akong kalimutan paglaya mo? Nakalaya nga po yung butler after 2 days.
Ano ang nangyari? Naalala mo si Joseph? Hindi! 2 taon ang lumipas, hindi pa rin naalala si Joseph. Wow! May karapatan na naman ba si Joseph magreklamo sa Diyos? May karapatan bang sumama ang loob niya sa Diyos? No. Joseph remained faithful. 2 years he waited, 2 years. And one day, the Pharaoh had a dream, and he could not explain his dream. And finally, the butler remembered this guy named Joseph in the dungeon and said, Mr. Pharaoh, I know this guy from the dungeon named Joseph that can interpret your dream. The Pharaoh summoned Joseph. Ininterpret ang dream. Dahil hindi nagmukmok si Joseph. Dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Pinalaya ng Pharaoh si Joseph at ginawang prime minister ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. And that is Joseph. You can go to Egypt right now and ask about Joseph. It is real. Hindi po kwentong barbero to. Hindi po chismis to. Hindi po AI ito. Pinanindigan ni Joseph kung sino siya sa harapan ng Diyos. Pinromote siya ng Diyos after 13 years in prison. 13 long years. He remained faithful to God. And God exalted him, made him the prime minister of Egypt. Can we give the Lord a best clap of praise? Breakthroughs in storm. Ano ba yung pinagdadaanan po ninyo? Ano mang pagsubok ang dinadaanan ninyo sa ministeryo ng Diyos? Ano mang nilalagay ng kaaway na seemingly insurmountable odds? Remember Joseph. Remember your God. He is alive. He is a miracle-working God. He knows what He is doing. Amen? Sabi po ng Psalms 37 verse 19, in times of disaster, in times of crisis, God's people will not wither. God's people shall enjoy plenty. Kaya sabi ho niya rin David dun sa verse 25 ng Psalms 37, I am young, but now I am old, but I've never seen, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Hallelujah! Si St. Paul, ano yung mga greatest moments ni St. Paul? Nandun siya sa bilangguan. Kinulong siya ng napakatagal at habang nandun siya sa bilangguan, pwede na naman din siyang gaya ng sinasabi ko kanina, magreklamo, sumama ang loob. Pero in the midst of those moments, nagsulat si Pablo ng mga aklat sa Biblia. Nagsulat si Pablo kasama ang Book of Philippians. Nagsulat si Pablo na sinabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Come on, give your best clap, offer your praise to God. Magwawakas po ako sa ilang katanungan. Hanggang saan po natin dadalhin ang kausa ng Diyos dito sa ating minamahal na bansa? Gaano po kabigat sa ating mga balikat ang burden na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin para sa ating bayan? Anong treatment natin dito? Kung dun sa lugar po ninyo, hanggang ngayon may wete, hanggang ngayon may isabong, hanggang ngayon may drug addiction, ang dali bumili ng droga, hanggang ngayon walang respeto ang inyong komunidad sa isa't isa. Gaano kabigat ang burden na ito na ating dinadala?
And how are we going to respond? Are we going to respond like Nehemiah? Si Nehemiah, alam natin, cupbearer ng hari. Pero nung malamang sira ang walls of Jerusalem, na-burden po siya. Hindi ina-expect na mag-resign siya. Hindi ina-expect na siya yung mag-lead dito. And yet, he walked the extra mile. He left his position as a cupbearer because he wanted to make a difference. He rebuilt the walls of Jerusalem. I pray, JIL people, leaders, workers, present here today, nakikinig po sa atin sa Zoom, maging ganun din po tayo. Huwag po tayong manahimik kung ine-expect po ng ating komunidad na tayo ay magsalita. Uulitin ko nga po, pwede naman akong hindi magsalita ng flood control. Pwede naman din ako siguro hindi magsalita nung kasagsagan ng People's Initiative para palitan ng konstitusyon at mawalan ng eleksyon at ma-extend ang termino ng mga politiko. Pwede naman siguro hindi ako magsalita ho doon. Baka wala nang makahalata. Pwede naman hindi magsalita kung ipapasara yung Pogo o hindi. Pwede naman siguro hindi magsalita kung ipapasa yung Soji Bill. Pwede naman siguro hindi magsalita kung pagpapatuloy ang pamamayagpag itong online gambling. Kasi saka ng daming salapi, bilyon-bilyon ang bumabaha. Paglabi dito. Pero importante po yung calling natin. Importante po that we look at eternity. Sapagkat tayong mga JIL people, ang sa atin po napakahalaga. Noong pong pagharap natin balang araw sa ating Panginoon na lumikha sa atin at masabi natin nagawa natin yung dapat natin gawin. At higit sa lahat, gusto natin marinig sa ating Diyos. My good and faithful servant, I am proud of you. Napakasarap. Yun yung minimithi po natin, mga JIL people. Patuloy po natin yakapin ang ating misyon, ang ating vision bilang isang iglesia. Pangalawang katanungan, hanggang saan po ba natin kayang magsakripisyo? Hanggang saan kayang magsakripisyo ng simbahan? Ano ang difference ba natin sa iba't ibang mga iglesia dito sa Pilipinas? Yung mga Christian community nga po, pag mahirap, maraming mga Christian churches ayaw mag-decide kasi mahirap. May masasagasaan, may masasaktan, may makakaaway. Tayo po sa JIL Church, malinaw po ang ating polisiya. Pagkakaaway ka ng Diyos, pagkakaaway ka ng salita ng Diyos, hindi ka namin pwedeng samahan. Amen po ba? Come on, give the Lord the best clap offering of praise. Ang JIL Church, napaka-glorious ng pagkakatawag. We don't want to be spectators. We don't want to be flower vases. We want to be part of the action. Lagi. Pagka cause of God's kingdom na ang nakataya sa ating bansa, we want to play an active role. Amen po ba? Kaya yun yung sinasabi ng banal na kasulatan eh. Di ba? Sa Matthew chapter 5, sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. And people light a lamp and neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it in stand and it gives light to everyone in the house. Gusto nating mag-shine. Saan man tayong kategorya ng buhay, nasa negosyo man tayo, nasa career tayo ng IT, BPM, nasa career tayo ng artificial intelligence, nasa career tayo ng broadcasting, nasa career tayo ng journalism, nasa career tayo ng entertainment, nasa career tayo ng engineering, nasa career tayo ng medicine, ng medical practitioner, as a medical practitioner, ang gusto natin, our light would shine. Para ano? So that the glory of God may be seen in us. Amen. At pagka
ipakita natin sa mundo ito. Huwag po natin itong itago. Maging proud tayo na ang Diyos ay sumasa atin. Amen? And last but not the least, paano po ba tayo babangon mula sa ating kasalukuyang kalagayan? Hindi po babangon ang ating bayan kung nakatingin lang po tayo. Hindi po babangon ang ating bayan kung laging ang gusto natin, komportable tayo. Komportable tayo nakaupo, hindi na iinitan, hindi na aarawan, hindi na disturb. Hindi kailangan magsakripisyo, hindi kailangan to walk the extra mile. Hindi kailangan magdesisyon para i-bash, makibaka, may masagasaan, may yung hindi makaintindi. Ang dami na ho akong kaibigan ngayon na iba pala yung kahulugan ng kaibigan. Marami yung tao pwedeng magpakitang gila sa iyo pagka nasa kapangyarihan ka at walang nangyayaring hindi maganda sa iyong buhay. Pero ang Diyos, anuman ang kalagayan mo, bibigyan ka pa rin ng breakthroughs in the midst of your storm. Amen? Muli, paano tayo babangon mula sa ating kasalukuyang kalagayan? It requires decision making. It requires vision. It requires planning. It requires setting your goals. Sabi po ng James 2 verse 17, faith without works is... Sabihin mo nga sa nasa kanan mo, faith without works is dead. Sabihin mo nga sa nasa kaliwa mo, narinig ko din yun. Nung time po na nangyayari ang lahat ng ito, na pagsubok sa personal na buhay ni Brother Joel, pinag-uusapan po namin ni Sister Gladys, titigil ba tayo? Ito na lang ba yung ating asikasuhin? Itong problema dito?